kabilang ang Philippine Ports Authority, Philippine Reclamation Authority, TRANSCO, Philippine National Construction Corporation, Southern Philippines Development Authority, Laguna Lake Development Authority, Cebu Ports Authority, Apo Production Unit, Center for International Trade Expositions and Missions. Hinamon ng mambabatas ang pamahalaan na linawin kung may iba pang GOCC na nakapag-remit na rin ng kanilang pondo at kung papaano ito ibabalik matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, giit ni Rodriguez, dapat nang isunod ang PDIC sa naging utos ng Korte Suprema sa PhilHealth bilang paggalang sa konstitusyon at sa karapatan ng mga depositor. Unquote. Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga merong maisampang kasong kriminal kagaya ng technical malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. Administration, ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po, sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo magwi-withdraw, ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya, ito po ay upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Insurance, seguro. Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC. Ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ho kayo, may konting background music at nasa labas po ako Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum insurance coverage po ay 1 million pesos per depositor, 1 million per account.
ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ho ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang seguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks. Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung Thrift Bank, Savings Bank, Loan Association, Rural and Cooperative Banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang seguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan, yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito Nandyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na. Alampagin naman ho natin yung 107 billion na PDIC funds. Nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbank o wala pong account o walang bangko, makadali pong makapunta ng bangko at makapag-open ng account following the same flawed and crazy logic of that Lucaret in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung PhilHealth funds, usaping kalusugan naman daw ho, yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital, hindi natatawid ng dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pambubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila. Bakit ang laki-laki ng ating taunang budget, hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun Ghost po yun Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na,
Ilan na lang ho natitira dyan. Kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan ng country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, yung SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang SGV country manager. Ma'am, sana you do a Rogelio Babe Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant diyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw dumumi dyan eh. Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo diyan sa ICI, mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do a Rogelio Babe Singson. That is the most honorable thing to do. Mag-resign kayo diyan sa ICI, bumalik na lang ho kayo sa pribado diyan sa SGV. Tanyag yung inyong kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit diyan sa ICI. So ganun din ho, itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion eh. Kinurakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos dyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, or banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh. Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, -26. Huwag ho kayong maniniwala na yung positive 21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho Doon po sa survey, yan ho, paki-check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit eh. Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan. Paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sang-ayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos, negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo, yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin eh. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon.
So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? Ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Bangko Sentral. At the time na kinuha po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po nun ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIC, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment, and kung makikita natin yun, sukatan po yun ng investors' confidence. The level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you. Yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week. Sa performance assessment ni Bongbong Marcos. Ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment, bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila na talamak, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun. Ang bigat po nun. Massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y vinalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. Ano? Mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds? Nasaan napunta? Bakit kinuha? Meron po ang vice chair po noon, nung panahon na yon, wala po tayong magagawa si Recto eh. Siya po yung Secretary of Finance nung panahon na yun. Kinuha niya eh. Siya yung nagcha-champion ng idea na kunin lahat ng unutilized o unused funds or savings ng mga GOCC. Kinuha po nila yan, billion piso po yan. Yung PhilHealth, 60 billion. Ang PDIC, 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang billion po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din